A message from... The game takes place in the Philippines, with dialogue primarily in Filipino. The events you're about to see unfold in an alternate timeline of our reality. If you feel you are stuck in that reality, then good luck. You ain't coming back. On September 2nd, 1995, an investigator from Manila was dispatched to San Felipe, Zambales to investigate an abandoned cabin linked to the mysterious disappearances of families over the past 5 years. Their disappearances were unknown and no traces was found on the scene. However, all the disappearances sharing one chilling connection, a disturbing entity known as the Christmas Stalker, whose reign of terror begins every September and culminates in December, where it's said to believe is the final month where the Christmas Stalker takes its victims away. The following footage is the last known sighting of the investigator moments after his encounter with the entity. Hello? May tao ba dito? Parang pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Pucha, ano yun? Nagmamalikmata ba ako? Uy, putang ina mo ba? Ay, gago ka! Saan nang
Putang ina, putang ina. Putang ina. Psst! Hey, look up here. Hoy, Kupal. Lumabas ka dyan. Putang ina mo, kala mo tatakot ako sa'yo? Ikaw! Ha? Nakalak yung pinto sa labas. Parang iba yung pakiramdam ko dito ah. Ganyan ka ba talagang kadesperadong hanapin ako? Kawawa ka naman. O siya, sige. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ipapakita ako sa'yo. Kung saan ko dinala ang mga pamilyang kinuha ko. Ginawang, let him in.
Hindi ako makapaniwala na wala na yung pamilya ko. Napakahirap mawala ng mahal sa buhay. Maniwala ka, alam ko yung pakiramdam na yan. Oo nga eh. Hindi ko alam saan sila dinala. Kahit yung iba hindi rin alam kung saan. Cass, kapit ka lang. Don't lose hope. Mahahanap rin sila. Kasi matapos yung pumalpak yung isang kaso ko noon, tapos sabay iniwan ako ng asawa ko, pati si Jessie. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Teka, makinig ka sa akin. Malalampasan mo ito. Hindi ka naging abogado para lang sumuko, di ba? Ako nga, dumaan na rin sa impyerno pero nakaligtas ako. Ikaw rin, kaya mo rin. Salamat, Jim, ah. Napakaswerte ko na ikaw yung pinsan ko. Anytime, Cass. Nandito naman ako if kailangan mo ako eh. Nga pala, tungkol dun sa kasong na sinasabi mo nung nakaraan. Yun. Kasi hindi ko maiwaksi yung pakiramdam ng pagkakasala. Lagi kong tinatanong sa sarili ko kung tama ba yung ginawa kong pagtatanggol sa company na yun. Marami inosente ang nasaktan at may ilan pang namatay. Isang alaala na tumatak sa utak ko is yung mukha ni Vince Alonso. Yung lalaki sa aksidente noon. Oo, siya. Yung mukha niya, napinsala. Yung bibig niya ay parang nanigas kaya yung mga tunog na lumalabas nakakatakot. Hindi ko matanggal sa isip ko yun. Kailangan ko andalin si Jessie muna sa nanay ko para sa kaligtasan niya bago kaharapin si Vince. Kailangan ko maintindihan yung nangyari. That's really terrifying, Cass. I hope na maging okay ka. Parang kailangan kong gawin ito para makahanap ako ng closure. Please, mag-iingat ka. Oo, mag-iingat ako. Salamat, Jim, ah.